Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, March 25, 2024 at hirap na talaga umakyat si PSE market natin. So nag-drop tayo ng negative 0.42%. So medyo pahinga na siguro yung mga investors dito sa market kasi magkakaroon tayo ng long weekend. So by March 28 until March 29, so wala pong trading sa PSE markets natin. Alam ko pati 27 pero yung kinonfirm ni CL Financial doon sa tweet natin kanina is March 28 at saka 29. Ayan. So random natin, medyo mahina talaga yung karamihan ng stocks during this time. So meron pa nga tayong net foreign sale na 246.47 million. So halos wala na yung yung bounce natin na 1 billion na net foreign buy last week, di ba? So nag-drop tayo 4.3 billion sa foreigners, umalis sila and then bumalik yung 1 billion. Last week, 500 million and then another halos 300 million yung lumabas dito sa markets natin. So wala muna tayo siguro i-expect na medyo magandang move. Maliban na lang kung may mga pumitik kagaya ni DMC. So may mga optimism sa dividend si DMC natin. So sila lang yung mga nakita natin na gumalaw dito sa markets natin. Okay? So balik tayo, 6,853.10 at medyo nanganganib yung support natin dito sa 6,800. So ito po yung ating pag-usapan na lang natin sila, yung ating mga trending stocks. So DMC, nanguna po dito sa listahan natin. So number 1 si DMC kasi nag-upsurge pala to ng 5.13%. So meron siyang, malakas yung net buy niya 256.33 million. So last Friday, ang nag-declare ng dividends itong si SEC. So wala pa kay DMC kaya marami naging optimistic sa kanya. Last time 6% yung mga binigay niyang dividends. So ibig sabihin si SEC na price in na yung yung 10% na dividends na napag-usapan natin last Friday naman sa kanya. Okay? So tiba-tiba yung merong mga DMC sa atin, RCI, ayan, so ito na yung mga risk na yung mga high risk takers natin. So nangulong siya ng negative 19.31%. So ganyan talaga. So silipin natin mamaya kung nasaan na siya sa Fibonacci levels natin, nasa 0.5 o nasa 0.6 level itong si RCI natin. Marami kasi nag-anticipate ng bounce doon sa mga levels pero ngayon grabe naman yung drop niya. Ayan. So hindi ko nakita kung meron siyang net foreign buy. And then sumingit si dito natin. Ayan, so nandito siya. Nag-up siya is 0.48%. Pero tinignan ko yung overall trend, may weakness nga din sa chart ni dito natin. So meron siyang 1.2 million na net foreign buy dito sa market. And then SEC, so gaya sabi ko kanina, mukhang na-price in na po yata yung dividends. Hirap siyang gumalaw. So meron siyang konting net foreign buy, 29.14 million. So merong nagtulak ng konti and then nag-up tayo ng 1.57%. Medyo makyat siya. SPNEC, so siguro same dinudugtong dito kay RCI kasi si Leandro Lebiste ang catalyst, di ba? So meron siyang loss, negative 0.95%, mahina din yung trend. And then meron siyang 20.45K net foreign sale. Nawala na yung yung araw-araw na net foreign buying natin sa kanya. And then lastly, si CEI, so nilagyan natin siya, so negative 8.99%. Ayan. So nangulong na rin tong si CEI natin. And then net foreign buy siya ng 5.14K. Okay? So yun po yung mga galawan natin dito sa market. So meron pa tayong kung wala naman declare sa March 27. So 2 days pa na trading dito sa markets natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, huwag niyo pong gagamitin yung video natin as a reason para mag-buy, sell, or hold. So for education purposes lang po yung ating video. At ikaw na lang po bahala mag-decide kung anong stocks yung gusto mong bilhin. So due diligence lang po doon sa mga stocks na gusto mong bilhin. And then as usual po, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga posts natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe as usual, salamat po doon sa mga nanonood dito sa mga trending stocks video natin. Ayan, mahina. And then company reviews, yung ating mga sample trades sa market. Basic indicators, yung mga aral na lang tayo, no? Kapag holiday ng 28, 29 o
mag-delay-nilay muna, sabi nga nila. And then, building your fundamentals, yung mga risk management, tsaka yung ating mga PSE stock market studies naman natin. So, follow mo din lang ako dito sa ating Palabi Trader Crypto Kato para sa mga play to earn games natin. Ayan. Kailan wala tayong mga bagong promotion dyan na play to earn games. Wala tayong masyadong nire-review dyan. Tapos sa social media, follow mo lang po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page po natin. So sa mga website, dito naman sa Bodega Peaks, yung learnings natin sa local market, sa US at saka dito sa bandang crypto natin. Tapos si Money Earners, yung ating passive income na websites. So medyo may ngayon. Hihina din siya kasi 'di ba magbabakasyon yung mga tao. So mostly wala muna magbabasa, 'di ba? Karamihan diyan is nag-enjoy ng bakasyon or yun nga nagninilay-nilay muna kasi Holy Week nga po natin. Okay? So tingnan muna natin yung summary dito sa Twitter natin. So meron tayong lumabas na yung summary ni Philippine Stock Exchange. Okay? So ito, net foreign sell nga. So expect wala muna siguro masyadong pipitik dito sa mga stocks natin. Ang tingnan na lang natin, hopefully, is hindi sila mag-drop na malakas. Pero nagpo-pullback talaga eh. So nag-umpisa na siya, no? Tinamaan si finance natin, negative 0.87%. Tsaka si industrial natin, negative 0.71%. Mahina pa rin si mining, 0.68% naman siya. Okay? So, tapos, saan ba tayo? Ayan. So, galing kay Investa. Ito yung mga leaders natin for the year since January. CHP, umakyat na pala siya 102%. Kahapon nung Friday pumitik yata din si CHP o kanina yon. SSI 70.9% plus 37, PLC 30, sina RCI nawala, no? Manila Water is 20.16%. Okay. Mary Mart said that it has successfully transformed 200 sari-sari stores. Ito, mga dividends yata to. Si Mer, SMC, at saka si Nickel. Ayan. So, double check mo na, JT Cap. Yung mga dates po ng kanilang dividendo naman. So, top Philippine banks set for strong loan demand. Ayan. So, ito yung top si Banco de Oro, Land Bank, Metrobank, Bank of BPI, Philippine Islands, China Bank, and RCBC. Ayan. So, yan yung mga top 5 natin. DNL, Batangas Plant Central Hub has been awarded LEAD B4 Gold Certification. Ayan. Para may good news naman siya. Tapos, Upson, International reported 2023 net income, 462 million is down siya ng 13.7%. Kaya pala hindi yan tutuloy yung galaw ni Upson natin. So 6.8 tayo, drop nga ng negative 0.42. Ito yung mga binili ng foreigners, China Bank, East West, Metrobank, ASEAN, AP, Manila Water, SCC, RCI, ABA, AGI, DMC, CLI, CRIT, MEG, si CLI, gumaganda yung chart, Globetel, Converge dito at saka si Bloom. Ito naman yung mga binenta ng foreigners, BDO, BPI, Security Bank, FGen, CNPF, DNL, IMI, AC, Aboites, Ali, yung mga properties, Philrate, Emirates, SMPH Plus at saka si SEB. Ayan. So China Telecom profit loss above 10%. Okay, so siguro kay dito related tong news na to. DMCI Homes allot 16 million for 2024 capex pero tingin ko hindi ito yung catalyst eh. Ang pinaka-catalyst natin kay DMC yung mga nag-aantay ng announcement ng dividendo. So CNPF 3%, ramps up green initiatives, DMC nag-slip pa nga yung profit niya So nag-drop pa nga pala siya ng 20% pero arangkada, di ba? So dividends nga. So SEC nag-declare ng 10% dividends last Friday. Ali up siya ng 32% sa income pero downtrend. URC grew 14% versus last year. Okay naman pala siya. Kaya lang laglag din yung price natin sa kanya. Grabe naman yung mga stocks natin. Metrobank, long-term issuer default rating was affirmed by Fitch. JT Gap full year is kaya pala malakas siya last time eh. So yung kanyang full year is
nag-up ng 82%. Okay naman pala. So DNL, ito medyo nag-drop to ng earnings, diba? Emperador, ayan, congrats yung mga sumalo. Yung mga malakas loob, nag-bounce na siya ng more than 10%. San Miguel, studying MPI, Indonesian Tollway Assets for merger. Tapos yung mga quick outlook, hindi ko na binasa yan. So double check nyo na po mamaya. Ayan, tapos ito na yung mga galaw natin last week, no? Ayan, so ito po So expect baka bukas pa lang, no? Medyo may na talaga yung market natin. So Thursday and Friday wala po. So 4 days wala tayong trading sa market. Expect yung weakness ng markets po natin. Okay? So Mercado, they can declare dividends unless there's a profit para kay Phoenix. Ayan, can't pay dividends natin. BSP move date of next rate meeting by April 8. Ayan, so tama after ng all weeks naman natin. Okay? So, yun lang yung ating mga kaganapan sa market natin. Ano yan? So, patalastas ulit. Ayan. Yung ano pala, yung sa to trade Asia natin, so mukhang ongoing na yung testing ng Paymaya. So, yung mga gusto mag-trade na gamit si to trade Asia or rather sa Paymaya, so nakakonect kasi siya kay to trade Asia. Pwede na yung Paymaya na parang GCash, di ba? So pwede meron siyang option. Si GCash hindi pa yata na ano na ba? Meron lang siya mga fund managers, di ba? Ewan ko dito kay Paymaya pero gusto na rin nilang meron na siyang for testing. Ayan, so sinabihan na tayo. Okay, so patalastas. Ayan, so guys, yung ating Palawi Trader na Patreon channel, so double check mo na lang. So by April 2 is opening ulit siya. So yung mga gusto magkaroon ng guide sa trading sa markets natin through difficult times and good times, kasama tayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So balik tayo dito sa index. Ramdam natin, medyo mahina siya. So nakikita kasi natin na palabas yung foreigners, 246 million, negative 0.42%. So ang maganda na lang, papabuhay na sa atin kasi 7K, di ba, resistance, is hindi magkaroon ng broken support dito sa 6790 dito sa area na yan. Pero pag may weakness talaga kasi marami nag-expect ng mahabang bakasyon, so baka butasin natin ng konti yung 6796 na pinaka-technical support natin. Baka umabot tayo dito ng 67. Ayan. So good vibes na lang kung hindi niya i-break, hindi niya ma-break yung support natin dito sa 6796 kung mag-stay tayo dito sa range natin na to. Pero meron talaga may makikita pa tayo na magde-drop the stocks. And then siguro ito nga yung hindi ko rin anticipate na may holiday pala tayo na mahaba ngayon. So kaya pala pinapakita ng indicators natin is mahina. Ayan. So yun pala yung inano niya, yung mahabang bakasyon natin this coming Holy Week. Okay po. So may divergence kasi yung pinapakita ng indicators natin. Ayan. So tingin tayo sa US market. Ganun din ba? Okay. So mukhang ganun din dito sa US market. So medyo malakas yung drop dito sa futures ni Nasdaq, negative 0.36%. Dow Futures, negative 0.19%. And then S&P is negative 0.2%. So mukhang pullback dito. So European markets, nauna na. Ayan, nag-pullback na po yung sa bandang Europe. And then Asian markets, yung mga major currency indices natin is pa-drop siya. So Hong Kong, Japan, China, so nag-drop siya pero up sa iba, medyo mix tayo ng konti. Pero mas marami yung nag-drop. Ayan, so magse-celebrate din ng Holy Week si US market natin. Kaya siguro nag-drop yung ating mga indices. So dito naman sa bandang crypto, refresh natin siya. Tuloy na ba yung halving natin by April? Ayan, medyo nag-bounce siya, no? So nag-bounce siya ng konti. So Bitcoin 66.8, Ethereum 3.4K, and then pabalik sa 580C BNB natin. Laki ng bounce niya ngayon, no? 4%. Sol, nag-up siya ng another 8%. Siya yata yung panalo ngayon, no? So yung iba, Verde, near USD, 13% yung ginalaw naman niya. Okay? So mukhang okay dito sa cryptos ngayong holidays natin. So balik tayo dito sa chart, then quick review lang tayo dito sa mga trending stocks natin kasi magbabakasyon nga
yung market natin. Ayan. So, anong oras ba biglang tinitik to? Hindi ko na napansin eh. Sa closing. Sa pre-close inano. Okay, bago yung pre-close natin. So 11:45. Unti-unti na rin pala umakyat siya, no? Dito, no? Or saan ba yung 25? Hanapin ko lang ha. Hindi ko nasubaybayan si ano eh. Okay, so itong area na to. So nag-up siya, dire-diretso pala siya, nag 2%, tapos ayun nga, hinatak na siya. So pagdating ng pre-close, biglang binomba. Nag-up siya ng 1.4%. So in total, 5.13% si DMCI, and then 256 million yung ating net foreign buy. Ayan, nakalimutan ko yung yung mukhang nakabakasyon na rin yung isip ko. Nakalimutan kong basahin yung yung market natin. So mamaya, unahin natin si DMC kasi special daw eh. Nag-breakout yung yung price action niya. So on the way siya dito sa bandang taas. Sagad na kaya to? Kasi ang normal na dividends na binibigay ni BMC 6%. So si SEC naman 10%, di ba? Ayan, 6%, and then dito is 6%. So baka pina-price in niya tong dividends natin to. Kung gayon, kung ganyan yung pina-price niya, wala nang iba, kasi hindi pa naman tuloy yung kay CHP, di ba? Wala pa naman tayong balita sa kanya. So very good na kung umabot pa siya dito sa 12.9. O baka mag-stay lang tayo dito hanggang bukas sa kanya. So pero ilalagay ko lang yan kasi technical wise, yan yung pinaka-resistance ni DMC naman natin. Okay? So yung trend niya is uptrend siya. So yung ating RSI is naging parabolic kasi malakas yung galaw niya for today's trading, and then yung ating MACD is okay din siya. And then balik ako dito sa PSA natin, nakalimutan kong i-summarize yung ating winners and losers. So sa mga bago natin na ituloy yung discussion, so ang humila sa atin BPI minus 1.89, Ayala Corporation minus 1.42. So DMC yan yung umatak sa atin ng konti. Jollibee minus 2%, SMPH minus 1.2, Simonde minus 1.7%. So yun yung mga and then ang medyo humataw, medyo pumitik ng konti si Ali 0.95 at saka si JT Cap 2.99. So the rest medyo mahina yung market. Sa winner si Keep Wealth. Ayan, so meron na naman. Ingat na lang po kasi nilalaro nga yung mga penny stocks natin. So yung mga nangyari kay RCI natin. So kailangan lang talaga mabilis ka. Si Lotto, ayan, nag 5% si Lotto. Ano ba nangyari dito? 6 trades lang. Sino pa? Alco, 6%. Mga penny stocks talaga. No? DMC, yan. LC, Lipanto. Tama ba? Lipanto. And then si ABA natin is bumalik, 3.45%. So the rest, and then si Now. Ayan. So sa losers is RCI, 19%. ABG, mga ano naman to, penny stocks lang. Medic, ayan, ito medyo nag-drop, minus 9%. ANI, may drop pala si ANI, minus 7%. PHA, minus 6%. Ayan na, nag-aalisan na. Yung mga trending stocks natin last time, ayan. Pumitik din to pero bumagsak din pala yung kanyang price action. Okay? So, nakalimutan kong unahin to sa discussions natin. So, si DMC, yun nga po, okay. So ako personally tingin ko sa kanya, yan yun eh. Pre-nice in niya yung 6% niya. Unless may iba pang catalyst siya, pwede pa siya pumitik. Pero kung dividends lang, so 6% kasi yung anticipated ng market. So yung mga nag-aabang sa dividendo. So wala pa nga, di ba? Inunahan na siya ng market natin. Okay, so very good. Next, RCI. So Fibonacci na lang tayo dun sa mga sumalo sa falling knife, sabi nga nila. Mag-Fibonacci muna tayo, and then mas maganda antayin talaga may verde muna na bounce eh. Ayan. So ilang percent na yung nilaglag niya? Laki na rin, no? 50% na rin yung nilaglag niya. So nag-drop siya ngayon, negative 19.31%. So malaki yan. May sumalo ng konti na foreigners, 308.42K. So yung kanyang 0.5 basag. So marami, okay. Dito rin yata bumili si si Mr. Leandro Libiste last time kasi 3 days bago yung, kasi hindi pa niya alam kung bakit pumipitik yung stocks niya, di ba? And then nalaman natin pumitik pa yung stocks natin dito.
dito sa candle na to o dito yung pagbili ni Mr. Leandro Libiste. Pero ang price niya is alam ko around dito yung pagkakabili niya dito sa candles natin na to. So baka dito yung pinaka-support niya based sa Fibonacci level natin. Kung meron siyang drop and then mag-bounce. So meron siyang ang laki pala ng nito. Ang laki ng isang support level natin, no. 17%. Grabe, no. So anyway, ganyan talaga. Volatile kasi si RCI natin. Laki ng volume niya, ang daming nag-trade sa kanya. Pero puro benta yung nangyari sa kanya. So support and then resistance is pwede dito or best case scenario, meron siya dito, 1.98. Kasi ito yung niya, ito naman yung mga technical resistance saka support niya based sa candle formation niya. Ito talaga yung pinaka-range niya. Pero sa Fibonacci, hanggang dito lang siya, 1.72. Ayan. So wag lang tumagos yung closing natin dito sa 1.46. Ayan. Kasi nandiyan na yung siguro nandiyan na yung supply natin. Kasi ito yung supply natin last time, di ba? Dito siya nagkaroon ng malalaking volume naman. Okay? So, yan po yung risk natin na binabanggit sa mga vlog natin. Siyempre, okay naman pag maganda pag na-timingan mo siya, di ba? So, mantakin mo to halos 2 weeks. 200%. Tama ba? 200% yung ginalaw niya. So, syempre, pag sumalo ka sa mataas, be ready na lang sa malakas din na pullbacks po natin. Okay? So, double check muna bago natin pasukin itong mga penny stocks natin. So, yun lang yung nakita natin kay RCI. Next dito, marami nagbabantay kay dito nag-Dow G. Okay, nag-Dow G pala yung candle natin. So, tingnan natin kung yan na yung support niya, 2.05 kasi nang shake out siya and then bumalik yung candle natin. Kaya pala pinag-usapan siya. So, 0.48%, hindi masyadong obvious. Kailangan natin ng bullish engulfing candle. So, net foreign buy is 1.2 million. Ilalagay ko lang yung support niya. Nag-retest pala siya dito. Tapos nag-bounce ng konti. Kaya lang, wala kasing volume pa eh. Mahina pa yung volume. Tingnan natin. Hopefully bukas, another bounce. Pero ang obserbahan ko dito sa kanya is kung makakalampas sa dito sa MA9 yung price action. Kasi lahat ng trend niya nasa below ng MA9. Ayan. So marami nakabantay yata kayo dito natin as of this time. Ayan, bearish pa rin naman syempre si dito natin. And then SCC, so congrats doon sa mga may hawak. By April 8 nga po yung dividends. Umakyat pa siya So 1.57%. Na-price in na yata yung yung 10% natin. So dito pa lang ba? Parang dito pa lang nag-anticipate na sila na meron siyang dividendo. Normally kasi pag in-announce yung dividends, siya, di ba? Nag-gap up or malaki yung kandila. Parang yun nangyari kay DMC. Pero ito, hindi siya masyadong gumalaw nung ma-announce nung Friday na meron siyang dividends. Kaya tataka ako bakit hindi siya pumitik. So, mukhang na-price in na. Baka na-price in na yung ating 10% na dividends na ibibigay ni SCC. So, meron pa rin naman siyang technical chart na nagsasabi na gusto niya umakyat pa. So, tingnan natin kung umabot siya dito sa 36.74. Ayan. Pero parang nag-price in na siya kasi dapat tutulak pa yung yung price action natin. So, nag-close siya 1.57% and then meron siya net foreign buy na 29.14 million. So, hindi ko na in-anticipate na mag-drop during before ng holidays kasi meron anong araw ba tong April 8 natin. Meron pa naman siyang few days after ng mahabang holidays natin. Okay? So next, SPNEC. Ayan. So kay RCI siguro na na dikit yung discussions. Wala na tayong makitang bounce sa kanya, no? So nagbi-breakdown nga siya dito sa long-term na support niya. Hindi natin makita yung wala man lang siyang bounce. Ayan. So nagsawa na rin yung sino ba yan? CGSIS ba yung nag-net buy dito kay SPNEC natin. So negative 0.95% and then negative 20.45K yung ating net foreign sell. So anyway, obvious naman. So downtrend pa rin si SPNEC. Marami lang siguro may hawak sa kanya and then nagbabantay kung magbabounce yung
price action naman natin. Pero ngayon wala muna. Hindi natin makita. Next, CEI. So ito ulit, yung sabi natin pinitek pero hindi ko rin alam kung bakit siya pinitek. So most likely yung mga naghahanap ng mabilisang gains sa market natin. Ayan. So medyo nagda-drop na siya. So talagang pag meron tayong Dow G na nakita after ng massive na galaw, so magpo-pullback at pagpo-pullback yung price. So nag-drop siya ngayon 8.79% and then 5.14K. So parang wala na to sa Fibonacci levels natin Tingnan natin. So iakyat natin. Okay. So nandito din siya Ayan. So magsasabay na lang sila ni RCI kung sino mauna mag-bounce dito sa 0.618 support level natin. Ayan. Kaya lang medyo dense yung si RCI. Kaya balikan natin. May volume kasi siya nasa 20 million. Itong CCI namatay ng konti yung volume niya, 748K. So baka okay. So ito lang naman ay speculation. So maganda makita bukas. Ito, kokonti yung volume niya, so baka hindi siya masyadong mag-bounce. Ito si RCI, potential pa na mag-bounce. Wala pa ako niyan Hindi ako nagti-trade pag gantong. Huli na ako sa mga high flyers na stocks natin kasi baka matimingan natin yung mga ganito, di ba? Sayang naman yung pagod natin sa ilang buwan kina SCC, di ba? Masayang yung mga dividends natin sa kanila. Okay, so yun lang yung nakita ko dito kay CEI is so currently bukas magre-retest tayo sa 0.0819 na support. Pero nandiyan na siya, baka may konting shakeout and then siguro naman kahit papaano meron siyang konting bounce. Ayan. Kailangan risky yung trades natin kahit na okay pa yung mga indicators pa natin sa kanya. Kasi baka bigla nawala bigla yung nasa na yung volume, bigla nawala So dito lumabas na siya yung pumasok na to last time kasi nag-drop na yung price. Okay, so yun lang yung ating speculations lang naman. Ayan. So yun lang yung pakiramdam natin sa market. So mukhang may pullback pa tayo for the coming few days, Tuesday, Wednesday, kasi yung indicators din naman natin. Yun din naman mahina din yung pinapakita. Lalo na yung yung net foreign buy and sell natin. Medyo mahina talaga. Okay, so yun lang po yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo. And then Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon natin. So mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, sali ka lang po sa Patreon channel natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.